my beloved Boss Mike, Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi muli po sa inyong lahat mga kababayan. Nagbabalik ang inyong vlogger, Mike Cervera po. Opo, bago po tayo mag-umpisa, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ano po? Nako, eto mga kababayan. Oo, masamang balita uli. Nako po, incheck na naman. Opo, incheck na naman. Bakit po ba lagi na lang sa tuwing balita sa radyo, telebisyon, mga kababayan at social media, ang mga nasasangkot ay puro inchik na lang sa mga gawaing hindi kaaya-aya at hindi ka nais-nais. Ano po, mga kababayan? Bakit ba ang lalakas ng mga loob niyan? Ano po? At kung hindi nyo po napapansin, mga kababayan, ako na po magsasabi. Noong panahon po ni Digong, halos wala hong mga nahuhuli ng mga inchik dito sa Pilipinas, bagkos mga kababayan, abay, nakadikit pa sa dating Pangulo yung mga incheck na gumagawa ng mga illegal, mga kababayan. Tulad ng pinaghihinalaang sila Michael Yang at marami pang iba. Di po ba, mga kababayan? So, eto na, masamang balita po, mga kababayan. Incheck na naman po ang sangkot dito, mga kababayan. Incheck, eto. Oo, ano to? Arestado dahil sa pagpuslit ng puting sibuyas mula sa China. Mga kababayan? Ay, nako, mga kababayan, marami hong nabalitaan yan nung panahon ni Digong. Hindi lang ho sibuyas, kundi mga bigas. Ano po, mga kababayan? Nako, eto na. Alamin po natin ang balita na ito, mga kababayan. Okay, pasok! Arestado ang 4 na Chinese national dahil sa smuggling ng mga puting sibuyas mula sa China. Ayon kay PNP, CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III, isinagawa ang operasyon ng CIDG Pampanga Provincial Field Unit sa isang warehouse sa barangay Laug sa Mexico, Pampanga na nagresulta sa pagkakadiskubre at pagkumpiska ng mga smuggled na sibuyas. Bukod sa pag-aresto sa 4 ng Chinese nationals, nakumpiska ang aabot sa 1.7 million pesos na halaga ng smuggled na puting sibuyas. Lumalabas sa investigasyon na naipasok sa bansa ang mga smuggled na sibuyas matapos na ideklarang mga chicken karaage strips o Japanese fried chicken. Sinadya umano ng mga sospek na hindi deklarang sibuyas sa mga kargamento upang hindi makapagbayad ng tamang buwis sa Pilipinas. Nakakulong na ang mga sospek at kakasuhan ng paglabag sa Anti-Agricultural Sabotage Act at Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Nako, mabigat po yan, mga kababayan. Oo, mabigat na ho na kaso na yan. Dahil alam ko, mga kababayan, nagbigay na ng ordinansa si Pangulong Bongbong Marcos dyan, yung mga nag-i-smuggle tungkol sa mga patungkol dito sa agriculture. Nako, na may kinalaman dyan. Nako, yari. Opo, mga kababayan. Alam niyo, mga kababayan, ito ang problema dyan. Masyado silang na baby nung panahon ni Digong. Kaya ang lalakas ng loob ng mga yan. Kita nyo, mga kababayan, parang baliwala na lang. Ano po? Na mga kababayan, magbabayad ka lang naman ng tamang buwis para dyan. Abay, hindi pa nila magawa. Kung kikita naman. At isa pa, mga kababayan, eto, naapektuhan po yung ating mga magsasaka, yung ating mga magsisibuyas na magsasaka dito sa mga imported na sibuyas na yan. Bakit ho, mga kababayan, kanyo? Abay, etong mga sibuyas dahil na galing China, dahil nga ho ito ay hindi dumaan sa tamang pagbabayad ng buwis, pwede po nilang ibenta ng mas mura. Na ngayon, mga kababayan, ang mga Pilipino, syempre laging ang hanap yung makakamura sila. Ano ang bibili na tuunahin? Syempre yung sibuyas nila bago yung sibuyas ng ating magsasaka. Yan po yan, mga kababayan. Eto, balikan ko mga kababayan. At bigyan natin ng reaksyon. Pasok! Arestado ang 4 na Chinese national dahil sa smuggling ng mga puting sibuyas mula sa China. Ayon kay PNP, CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III. Thank you naman. Idol, General Nick Torre. Naku, Diyos ko po, napakagaling mo talaga, Talaga naman, hindi matatawaran ang iyong pagtatrabaho
Tapos gusto ka pang idemanda ni Amy Marcos, ano? Gusto ka pang kasuhan sa ombudsman, oo, ni Manang Baba. Hayaan mo na yun. Oo, hayaan mo na yun, General. Basta tuloy-tuloy lang. Yun ang mahalaga dyan. Yung makakatulong sa ating mga kababayan. Di ba? Yan naman yung ating inyong pinagsumpaan sa inyong mga tungkulin bilang alagad ng batas. Hulihin ang masasamang mga elemento tulad nito, mga nag-i-smuggled ng mga sibuyas. Ito na, tuloy. Isinagawang operasyon ng CIDG Pampanga Provincial Field Unit sa isang warehouse sa barangay Laug sa Mexico, Pampanga na nagresulta sa pagkakadiskubre at pagkumpiska ng mga smuggled na sibuyas. Yan, mga kababayan, ano? Grabe, no? Nasa Pampanga na ho yung mga warehouse. Bakit kanyo lumalayo na? Ganito po yan. Unang-una, ulitin ko. Pansinin ninyo. Unang-una, bakit ho etong mga tsekwa para bang umiikot lang sa Pampanga yung mga illegal na ginagawa nila? Kung mapapansin din ninyo, nandyan din po sa Pampanga ang mga naglalakihang pogo na nasangkot si Duterte at si Roque. Ano po? Kaya ho tumakas itong si Bakla. Hindi nyo ba napapansin yon, mga kababayan? Bakit pa sa tuwing mga illegal na gawain, nandiyan dyan ho sa Pampanga, tila ba umiikot na lang dyan? Ano, mga kababayan? Tuloy! Bukod sa pag-aresto sa 4 na Chinese nationals, nakumpiska ang aabot sa 1.7 million pesos na halaga ng smuggled na puting sibuyas. 1.7, konti lang yan, mga kababayan. Mas marami pang mga gumagawang mas malalaki dyan. Yung ang shabu na inismuggled ng tropa daw ni Pulong, di po ba nabalitaan niyo 'yon nung panahon ni Digong? Bilyon-bilyon ang halaga. Ito ho, barya lang, mga kababayan. 1.7 million, bariyang-barya yan. Yung kay Pulong, bilyon-bilyon ang halaga. Di po ba? Lumalabas sa investigasyon na naipasok sa bansa ang mga smuggled na sibuyas matapos na ideklarang mga chicken karage strips. Kita nyo? Abay, pinalabas ho na manok ito. Oo. Parte ng manok. Ngayon, mga kababayan, sibuyas pala. Ibig sabihin, mas malaki ang tax kapag sibuyas dahil may kinalaman sa agriculture. Etong mga karne, manok, ay mas mura siguro. Tuloy! O Japanese fried chicken. Japanese fried chicken, may nalalaman pa kayong ganyan. Yung pala, gagamitin pa lang na pangrekado sa Japanese fried chicken pag niluto siya. Sige, tuloy. Sinadya umano ng mga sospek na hindi deklarang sibuyas sa mga kargamento sinadya talaga, mga kababayan. upang hindi makapagbayad ng tamang buwis sa Pilipinas. Yan. Tumatakas sila sa buwis. Para nga naman mas madali nilang maibenta at para mas mura, mga kababayan, yung pagkakabenta nila. Nalulugi po ang gobyerno niyan. Sa totoo lang, kawawa naman yung gobyerno na dapat yung mga buwis na mga nakukolekta dyan, abay na itutulong at nagagawang proyekto ng gobyerno, di sana, mga kababayan, mas maganda yung mga ginagawa pang proyekto ni Pangulo. Nakakulong na ang mga sospek at kakasuhan ng paglabag sa Anti-Agricultural Sabotage Act. Yan, mga kababayan. So, eto na. Okay naman yan na makasuhan. Kaya lang, tingin ko kailangan nyo rin mag-imbestiga diyan sa BOC, baka may mga kakutsaba. Kasi, mga kababayan, etong mga ito hindi maglalakas ng loob yan kung walang mga kakutsaba dyan. Baka mamaya mayroon pang natitirang mga alagad ni Duterte, kaya malalakas ang loob niyan. Ano po, mga kababayan? Kayo, ano po masasabi nyo, mga kababayan, sa tinalakay natin at sa etong mga gawain ng mga tsekwa dito sa Pilipinas na kung ano-ano? Paki-comment naman, ano po? Pero bago po tayo mag-iwahiwalay, huwag niyong kakalimutan, bukod sa inyong pagkukomento, mag-like po, mag-share, at sa hindi pa po nakakapag-subscribe, mga kababayan, huwag niyo nang ipagkakait yan.
Muli, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.